isang sugo. Yung Holy Spirit, yun. Oo. No? Yun na yun eh, yung spirit na yun eh. Yun na yun. Wala nang... Tingnan mo, pag alis ko, susuguin ng Ama sa aking pangalan ang Espiritu Santo na siyang magtuturo sa inyo ng mga bagay na hindi niyo pa nalalaman. Ama, yung anak nagsasalita na isusuguin. See? At kung titingnan mo yung Matthew chapter 3 verse 15 and the following verse, nung si Kristo ay binabautismohan sa ilog Jordan, bumaba yung Espiritu ng Diyos, yung Holy Spirit sa anyong kalapati. At habang bumababa, may nagsasalita sa langit, ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan, siya yung pakinggan. Doon mo makikita yung konsepto ng Trinity. Yan yung matibay din. Kasi nag-appearance silang tatlo eh. Ano matibay pa? Yan ng ano eh. Nung sinabi ni Jesus, Ama, luwalhatiin mo ang iyong pangalang ibinigay mo sa akin. Sumagot yung Ama, matagal ko nang niluluwalhati at patuloy kong luluwalhatiin. Narinig yun ng mga tao. Anong sabi ng tao? Kumulog. See? Sabi ni Jesus, pinarinig yun hindi para sa inyo, kundi para sa inyo, kaya pinarinig yun. Doon mo makikita. Gagamit yan ng 17.3, yung John 17.3. Napakalinaw nun, kasama si Kristo doon pinapakilala kapag gumamit ka ng Amplified Bible. Yung John 17.3, pwede mong gamitin pang counter yon. Napakalinaw nun, nakasama si Kristo doon na pinapakilala. No, ibababa mo lang, nandoon din yung sagot, no? Kasi sila doon lang sa talata na yon, hindi na sila umaalis sa pababa. Yun ang sagot natin. Advice ko lang po, nung sa Amplified Bible po, dalawang klase po yon. Ang ano natin yung isang classic at saka isang kay Joyce Meyer. Yung may literal Trinity, ano ba yun? Yung kay Joyce classic Meyer Bible? Yun. Hindi, yung hindi classic yon, natural yon. Yung classic, yung walang letra for letrang Trinity, pero merong nakalagay na let us create Father, Son, Holy Spirit. Doon sa Genesis 1:26, no? Meron tayong libro noon, no? Pero yung kay Joyce Meyer, di pa ako nakakabili noon eh, no? Yun ang inaantay ko. Baka sa itong September meron ng Bible month na yung monthly Bible sa SMS na marami nagtitinda ng mga Bible doon. Baka magbukas na sila at makabili na tayo ng kay Joyce Meyer. Kahit mahal yun, bibili natin yun para makakakuha tayo ng ganon. No? Yun ang sagot natin. Dalawa yan. Isang kay Joyce Meyer at isang Amplified Classic. Okay? Ito na lang gawin natin kung halimbawa para mas madali, ang sasabihin na lang natin, yung Trinity, parang Pilipinas yan eh. Yung Luzon, sa Pilipinas din. Sa Bisaya, sa Pilipinas din. Yung Mindanao, sa Pilipinas din. Pero, isa silang Pilipinas. Iisa. Okay, bro, unang-una, wag nating ikukumpara yung Diyos sa ganong pamamaraan. Iba yung Diyos, no? Actually, pwede mong gamitin yung analogy na yan, pero dapat hindi ganon. Na ang Diyos ikukumpara mo sa itlog, merong puti, merong pula, merong balat, no? Ang Diyos ikukumpara mo sa tubig, pwedeng maging solid, liquid, at saka gas. Dapat hindi natin ikinukumpara ang Diyos sa isang material na bagay, no? Dahil ang Diyos ay espiritu, no? Pwede nating ipaliwanag ang Trinity through the Bible. Pero yung ikukumpara natin siya sa itlog, ikukumpara natin siya sa ganon, parang hindi yata makatwiran pag ganon ang ginawa natin. Tama. Correct. Kasi Diyos yan eh. Hindi siya pwedeng ikumpara sa lahat ng bagay. Yun lang ang aking payo, no? Salamat. Thank you. Okay. Next question, Bro Romeo. Meron kang tanong, Bro Romeo? Bro Arnold, baka may dadagdag ka. May tanong ako kasi chain letter. Hindi rin ako naniniwala doon. Anong palagay niyo doon sa chain letter? Ay, yun. Kumikita doon yung Smart, yung Globe, yung TNT, yung... Matulik din siya pero papadala ka ng chain letter. Hindi. Ano po yun? Yung chain messages? Kumikita doon yung mga telecommunication company. Pagka daw hindi ka nag-send ng 10 at hindi mo binalik sa kanya, ganito, ganyan. Pero pag ginawa mo yan, makakatanggap ka ng ganyan. Hindi po yung dapat pinaniniwalaan, no? Pinalayaman mo lang doon yung telecommunication company.
Nung araw, walang text-text. Uso yun, yung papel na gano'n, magugulat ka, nakasingit sa gilid ng bahay mo. Kinakailangan gumawa ka rin ng pagkahaba-haba pang sulatin, susulat mo ngayon, 10, gawa ka. Alam mo kung anong ginagawa ko doon? Sinusunog ko. Wala naman nangyayari sa akin. No? Bro Hindi Mel, po. ang ginagawa nila ngayon, yung kapatid ko nga, napagsabihan ko din dyan eh. Di ba maglalagay sila ng imahe, mga chain messages yung tawag doon. Imahe ng Nazareno, tapos merong mga caption doon. Yun yung letter niya na ganito. Isesend mo sa ganitong Ipasa tao. mo sa 25, kinabukasan, may swerte ka, ganyan-ganyan. Napagsabihan ko yung kapatid ko, kung ang swerte pala ay nakasalalay lang sa pagpapasa ng ganito, wala nang maghahanap buhay. Correct. Wala nang, magpasahan na lang tayo na magpasahan. Yes, hindi nakasalalay sa ganun. Ang dali-dali lang, di ba? So, that is an idolatry. Pero, na-trace yan yata, na-trace. Kasi marami sa atin, mostly mga Catholic, minsan yung iba kaiba yun din, mga paniwalain. So, kaya kumalat, na-trace yan na galing sa ibang sekta. So, parang deceiving. Kasi ang mga Catholic, pag nakakita ng imahe ng Birhen Maria, Nazareno, talagang ora mismo yan. Ipapadala lang kung sino-sino. Mali po yung mga gano'n na mga gano'n. Mali po, wag po tayong magpano ng gano'n. Kamag-anak pa minsan, yung kamag-anak pa minsan, yung papadala. Dati siya nga yun, sino yun, bumalik ulit sa Catholic. Kaya nagsisend ng yung gano'n. Chain letter ng tawag naman. Okay, yes, okay. Chain messages, chain letter, mga ganun. Next question. May tanong pa po ba, Bro Romeo? Pero yung katabi mong naka-asul ay asul. Ano pong name nung katabi mong naka-asul? Baka may tanong Boyet pa po. Bro Boyet, may tanong ka pa? Mamaya. Okay. Mamaya po. Yung pong kadalasang ginagamit ng mga born again na pagka medyo nasukol na, ang lagi na sinasabi, just accept Christ as your personal savior. Tama ba yun, bro, yung ganong tema? Mali. Personal si Kristo savior. Hindi personal savior, kundi savior of the whole world. No? Hindi lang personal, kundi tagapagligtas ng sanlibutan. Wala kang mababasa doon sa Biblia na receive Jesus Christ as your personal savior and you will be saved. Invento yan ni John Fowler noong 18th century, isang pastor na Protestant revivalist. No? Si Kristo ay hindi lang personal savior ng bawat isa, kung hindi savior of the whole world. Yung personal savior, invento yan ni John Fowler noong 18th century na isang pastor revivalist. Siya lang ang nagpakalat ng ganyang pananalita at wala niyan sa Bible. At ni isang mga apostol, walang ipinangangaral sa Bible na tanggapin mo si Kristo, personal na tagapagligtas-ligtas ka. Mga Protestant revivalist lang ang nagpakalat niya. Invento lang nila yan. Thank you, Parwa. Thank you. Magtatanong sana ako po, bro. Sige, RM. Si bro RM. Ang tanong ko lang po kung ano yung pinaka-concept talaga ng binyag. Ang pinaka-concept ba ay yung dalawang klase ata eh. Pero yung gusto ko yung pinaka-concept niya na pag yung mapagtanggal ng yung original sin o pantanggap kay Kristo. Ano sa dalawa yung konsepto talaga? Sa bautismo natin, nung tayo binatisan sa simbahan, natanggal yung ating original sin o yung manang kasalanan at natanggap natin ang pagiging pari, hari, propeta ni Kristo. Bilang pari, tayo maglilingkod kay Kristo. Tandaan natin, mayroong ministerial priesthood at mayroong ordained priesthood. Yung mga kaparian tayo, yung mga naglilingkod lang, no? Tayo matatawag din pare, no? Tandaan natin, tinanggap natin sa binyag ay yung sanctifying grace na iniwala ni Eva at Adan at binura yung ating original sin at tinanggap natin yung pagiging pari, hari at propeta ni Kristo. Propeta, nung tayo nabinyagan, maghahatid tayo ng salita ng Diyos, mangangaral tayo ng salita ng Diyos. Hari, kasama natin si Kristo at pagiging pari,
tayo ay magmi-ministeryo at mag-aalay at maghahandog bilang mga ministerial priest, no? Iba yung sacerdotal priest na ordained priest, no? Sila yung gumagawa ng mga spiritual sacrifice sa altar. So, ibig sabihin, yan dalawa na yan ang pinaka-konsepto niya. Yes. Sa binyag. Natanggap natin ang sanctifying grace, nabura yung original sin, at sa pamamagitan ng binyag din, tinanggap natin at naka-join o nakasama tayo, no? At sa Bisaya nakapaambit, ano ba 'yon? Nakibahagi tayo sa kanyang pagiging pare, hari at propeta ni Kristo. 'Yun ang sagot ko. At naibalik salamat. Yung relasyon. Yes. Pero mawawala 'yan kapag nagkakasala ka. Paano babalik? Yung ano? Yung magiging paano, personal sin naman yun. Magkakaroon ka na ng mga personal sin. Paano babalik? Kaya nga meron tayong sacraments of reconciliation. Pagbabalik loob. Yes. Nawawala, babalik. Nawawala, babalik. Nawawala, babalik. Kaya Diyos bro, talaga maawain. Yes. Maawain ng Diyos kasi sa kasalanan ng tao, pinadala niya yung mga yung mga propeta. Hindi pa yon. Alam mo bakit? Opo. Dahil sa kanyang simbahan na iniwan, binigyan niya ito ng mga sakramento na instrumentong magagamit para sa kaligtasan ng kanyang mga tupa. Tapos matigas pa rin ang ulo ng mga tao, mismong anak niya ang pinadala niya. Tapos, actually, brother, sa totoo lang, wala naman talagang ulong malambot. Lahat naman matigas eh. Di ba? Yung bungo. Yung bungo, matitigas yung mga bungo niya. Ang bagong pinadala ng Diyos sa kasalanan ng tao, katigasan ng tao, mga palagay ko, mga depender. Catholic depender. Kasi, actually, lahat naman tayo, brother RM Di Vera, no? Lahat tayo bilang binyagang Katoliko ayon sa CCC, no, na paulit-ulit natin sinasabi, tayo ay mayroong responsibilidad na ipagtanggol ang ating pananampalataya. We are all Catholic faith defender, no? Dahil tayo ay bilang binyagang Katoliko, responsibilidad nating ipagtanggol yung pananampalatayang Katoliko natin, no? Yan po yung sagot ko. No? Salamat. Lahat tayo ay mga Catholic faith defender nang tayo ay binautismohan ng ating Panginoon sa kanyang simbahang Katoliko dahil tayo ay kabahagi ng kanyang simbahan na dapat responsibilidad nating alamin, ipagtanggol, ipaglaban ang ating pananampalataya. We are all CFD. No? Amen. Ngayon kung ikaw sasabihin, CFD ka sa mo, hindi. Kasi hindi ako kasama sa organisasyon. May organisasyon yun. Pero nung bininyagan ka bilang Katoliko, ayon mismo yan sa ating mga dokumento ng simbahan. Di ba, Sis Malo? Di ba? Yes. Lalo-lalo na sa Second Plenary Council of the Philippines na ang bawat binyagang Katoliko ay mga Catholic faith defender na dapat ipagtanggol at responsibilidad sa pagpapahayag ng ating pananampalataya. Di ba? So, ibig sabihin, pwede tayong yes, kabahagi ng lahat. defender. Yes, lahat tayo. Akala ko kasi una, mga propeta, tapos apostol, tapos mga pare, tapos sumunod na naman kasi matigas ang ulo ng mga tao. Defender na tayo, ikaw, defender ka, no? Defender tayong lahat ng Catholic faith basta tayo ay bininyagan ayon sa ating mga dokumento. No, ngayon kung sasabihin nila sila lang defender dahil member sila ng organisasyon, ay sa organisasyon nila sila nakabase, hindi din sa hindi sa ng simbahang Katoliko, mga dokumento. No? Okay. Salamat. Ako nga hindi ko na nga ginagamit yung CFD na yan as an organisasyon eh. Ginagamit ko lang in defense of the truth. Basta magdepensa na lang. Depensa na lang tayo ng katotohanan para sa ating simbahang Katoliko. Kasi nung ginagamit ko ron, nagiging popular laro si Brother Mel eh. Lalo ako nagiging popular. Tinanggal ko yung pangalan na yon na nakakabit sa akin para ang Diyos ang maitaas, hindi si Brother Mel. Kaya ang inilagay ko, in defense of the truth. Diyos na lang ang magbibigay kang timpala sa inyo. Yes. Okay. Next question. Sa inyo dalawa ni Sis Malo din. Okay. Sa ating lahat. Sa ating lahat. Sa ating po lahat yun. Sabi ni Noel Del Valle,
Bromel, di po ba ang Diyos sa kanya ay walang imposible? Tama? Di po ba ang Diyos ay one God in three person? Kung iibigin o gugustuhin na sila ay one God, kung gugustuhin daw, kung sila ay one God in four person, sino yung pang-apat? Baka yung God the Mother. Baka yung God the Mother yun, yung nasa Korea. Kung gugustuhin na sila ay one God in four person, hindi ko alam kung sino yung pang-apat doon. Unang-una, kahit nga sabi mo in 10 person, kaya niya kasi siya ay omnipotent, omnipresent, omniscient. Walang imposible, lahat ng bagay kayang gawin ng Diyos. Kahit nga 100 person, kaya niyang gawin pag ginusto niya Dahil lahat, walang unlimited yung kapangyarihan ng Diyos. Kaso gusto niya 3 lang. Di ba? Yun nga lang 2, hindi mo na maintindihan naging 3, lalo na. Kaya nga, Trinity is the mystery. God is a mystery. Hindi natin abot ng ating kaisipan ang misteryong 3 persona sa iisang Diyos ng ating Diyos. That is a mystery. Di ba? Mystery yan. Tapos gagawin mo pang 4, di lalo kang nawindang pag dinagdagan mo pa ng 1. Yung 3 nga lang, hindi nga natin maintindihan Diba? Gagawin mo pang 4, di lalo kang nawindang-windang niyan, brother. Because God is a mystery and the Trinity is the mystery. Di ba? Tapos dadagdagan mo pa ng 4, magiging 4 na. Yun ng 3, hindi nga natin mapaliwanag ng eksaktong-eksakto kung ano talaga yun Aapatin mo pa, di lalo tayong nagkawindang-windang yan. Di ba? Okay. Yun ang sagot natin. Hayaan mo ng 3, wag mo nang dagdagan. Dahil sa 3 na yan, misteryoso hanggang ngayon. Walang makapagpaliwanag na totally. Dahil yan ay misteryoso. Di ba? Okay. Yun ang sagot natin. Wag mo na natin apatin. Ito na si Brother Boyet. Yes, Bro Boyet. Tanong ko lang po, brother, kasi mahina yung sound mo, hindi ka namin marinig. Nakamute ka, nakamute. Tanong ko lang po, brother. Ay, sorry. Sige lang. Okay na po. Okay na. Okay, tanong ko lang po, brother. Halimbawa po, binyagang Katoliko. Tapos po, nabinyagan pa po sa ibang sekta po. Valid po ba yun? Hindi. Valid po ba? Hindi na valid. Isang beses lang, one God, one faith, one baptism, ayon sa Ephesians, Kung di ako nagkakamali na isa Ephesians yan, Hindi na. Bakit? Yung isang binyag na tinanggap mo sa simbahang Katoliko, walang sino man pwedeng makabura niyan. Kahit na 10,000 relihiyon pa ang aniban mo at 10 beses kang ilublob sa dagat, sa ilog, ganyan, hindi kayang burahin ng sino man ang binyag sa simbahang Katoliko. Bakit? Yun pa rin yung pangalan mo hindi naman nila pinapalitan Ay, opo, Hindi nila kayang burahin yan. Hindi na valid yun. Yung bibinyagan ka uli, tanong mo ano yung ginamit nilang formula. Kagaya rin ng formula ng simbahang Katolika. I baptize you in the name of Father, Son of the Holy Spirit. Tapos papatungan mo ng ganyan. Hindi na valid yun. Tandaan natin, ang binyag na tinanggap natin sa simbahang Katoliko, kahit sino, hindi kayang burahin yan. Amen. Hinga mo ng certificate, pangalan mo pa rin ang nakalagay. Hinga mo ng certificate, lahat ng yung pinagbinyagan mo, yun din ang nakalagay sa pangalan mo. Okay, isa pa po, brother. Halimbawa, ano naman po, baliktad naman po. Yung galing naman po sa ibang sekta po. Tapos po magpapabinyag sa atin po sa para po maging binyagang Katoliko. Valid din po ba 'yun? Valid 'yun kapag ang ginamit ay Trinitarian, Pag Trinitarian formula. Pag hindi Trinitarian, uulitin ng simbahan. Ay, opo. Basta in the name of the Father, Son of the Opo. So, ibig sabihin po pala talaga brother, ito pong mga iba po nating mga sabi nga kaibayo sa pananampalataya. Masasabi po pa talaga natin wala silang authority na galing sa Diyos o kanino pa man di po ba mga pare, may bishop, kaya po kaya po ng di ba bishop si Santo Papa, nagbibigay po siya ng authority sa mga bishop ng mga sabi po natin na vicariate.
Ganun po din po ba yun? Ang authority ay nasa tunay na simbahang Katoliko na ibinigay ng ating Panginoon sa pamamagitan ng apostolic succession. Doon sa Mateo 16:18, di ba? You are Peter and I'll give you the keys of hell, the kingdom of, di ba? Ibibigay ko sa iyo ang susi, mga susi ng kalangitan. Kay Peter ibinigay. Hindi sinabing ipa-duplicate mo, Peter, ang susi. Walang sinabing ipa-duplicate. Kung hindi kay Peter lang ibinigay. Hindi niya sinabing, eto Pedro, ang mga susi ng langit, ipa-duplicate mo, bigyan mo yung ganito, bigyan mo yung ganyan, para sila meron ding mga authority. Wala. Only the Catholic Church ang pwedeng mag-exercise ng authority dahil ito ang binigyan ng authority ng simbahan. Mateo 18:18 at Mateo 16:18. At tayo po ay mayroong succession. Sila wala. Ang authority nila ay personal authority. Yun ang sagot ko, brother. Bromel, parang pagdating sa authority, meron din silang nakukuha. Doon sa gobyerno, halimbawa nagkakasal sila. But in binyag, I think siguro hindi kinikilala. Pero pagdating sa pagkakasal, 'di ba, sa pagkakasal, kasi 'di ba ganyan sila Pastor Ramon, parang may nire-renew sila sa government para magkaroon ng visa, yung pagkakasal nila doon sa mga miyembro nila. May kinukunan sila ng authority sa government. Alam ko sa government. Civil authority 'yon, hindi yan ecclesiastical authority. Yun nga, ibig sabihin sa gobyerno. Yung otoridad lang galing yung sa pagkakasal nila. But yung sa ecclesiastical, parang... Hindi. Civil authority yun yung mga sa mayor, sa mga gano'n, no? Yung sa atin ay simbahan, ecclesiastical authority yun Yung sa atin, yung pagkakasal sa pagkakasal, binyag, pakukumpil, talagang Diyos mismo ang nagbigay ng authority nun, no? No, hindi yung galing sa gobyerno civil, no, kundi talagang sa iglesia mismo, no, ng authority, no. At tayo po ay mayroong succession, no. Kapag ang simbahan mo walang succession, peke yan, sulpot lang yan. Self-proclaim lang yan, no. Kinakailangan meron kang matibay na basayan mula kay Peter hanggang sa puno natin, meron kang apostolic succession. At tandaan mo, Mateo 16:18, si Pedro ang binigyan ng susi at walang sinabi roon na ipa-duplicate yung susi. Kung merong sinabing ipa-duplicate ang susi, pwede pa silang paniwalaan. Walang sinabi na, Peter, I'll give you the keys, then duplicate it. Di ba? Walang sinabing ganun. Okay, yun ang sagot natin, Bro Boyet, no? Salamat. May tanong ka pa? Hanggang 10:00 pa tayo, mahaba-haba pa. Wala si Bro Manny. Mamaya, papasok yan. Okay, sige. Brad, bukod sa Katolik, meron pa mga ibang gumagamit ng Trinitarian na formula sa binyag? Meron. Yung Iglesia ni Cristo. Yung Iglesia ni Cristo, yun ang bautismo nila, Trinitarian Iglesia ni Cristo, kahit hindi naniniwala yan sa Trinity, ang bautismo nila, Ama, Anak, Espiritu Santo. Totoo yun. Hindi man sila naniniwala, pero yung kanilang bautismo, Trinitarian din. Doon mo makikita. Ang ama lang ang Diyos doon. Ang ama lang ang Diyos doon. Teka muna. Ang ama lang ang Diyos nila kinikilala. Pero pag binautismo nila, kasama yung Anak, Espiritu Santo, ibig sabihin, yung ama na Diyos lang kinikilala mo, hahaluan mo ng hindi Diyos. Sa binyag mo. Hindi ba't katawa-tawa yon? Ampere naman ang ginagawa nila. Hindi sila naniniwala sa Trinitarian pero ginagamit. Pero yes, Trinitarian din ang kanilang bautismo. Yes, Sis Malo. Ampere naman. Ay, merong, hindi ko lang makita yung aking listahan. Merong 7 na kinikilalang simbahang Katoliko sa yung bisa ng pagbibinyag ng Trinitarian. Pero hindi kasali ang Iglesia ni Cristo, hindi. Yes, siyempre may pag-aaral sila dyan hindi sila kasali. Yun, hindi ko lang, may listahan po ako. Kasi hindi nila kinikilalang Diyos yung Ama, yung Espiritu Santo at saka yung Anak. Yes. Pero kung kikilalanin mo ang Ama, Anak, Espiritu Santo, valid yun. Sa kanila hindi.
Okay, yan ang sagot natin. May 7 tayong kinikilala yung simbahan. Ibig sabihin, Brad, hindi pa rin siya valid. Hindi. Sa Katolik. Hindi. Kasi sa atin, ang Catholic ay kinikilala natin na mayroon 3 persona sa iisang Diyos. Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero kung hindi mo kinikilalang Diyos yung dalawa ron, at yan, hindi valid yun. Biruin mo yung Diyos, paghahaluan mo na hindi Diyos. Pero yan ang ginagamit nila, pero hindi nila kinikilala. Hindi nila kinikilalang Diyos. Kaya nga katawa-tawa pagka yung pag-aaralan yung kanilang Lumalabas na piki yung sa kanila, piki. Hindi lang peke, talagang genuine fake. Ampere naman kasi. Bro, Sister Riz, si Iko, nagre-resign siya. Wala yan. Pag sila, makinggan mo lang si Jesus Cristo daw, aming Diyos, pero pagdating tatawagin mo sila, si Kristo ay hindi Diyos. Tao lang. Nagka-conflict dun sa dasal nila. Yes, Sister Riz. Nagre-raise hands to ka. Yes, Sister Riz. Mataas ang kamay kanina. Sis, pwede magtanong? Okay, Oo naman. Ang tanong ko is, pwede kanino ba kay Bro Manny? Hindi, sa inyo. Pwede ba magkaroon ng online confession? If wala, bakit? Wala hindi pumapayag yung natin dito. Wala. Sana matagal na akong nakapag-confess dati, no? Wala. No? Kailangan pumunta ka doon. Talaga sa kanila na pumunta ka dapat. Yung pari namin dito, hindi siya nag-ano. Personally. Yan po yung sagot natin. Kinakailangan personal kang pupunta ron. Kasi kumbaga lahat naman tayo may kanya-kanyang parokya. So, pag gugustuhin natin, punta tayo talaga dun sa pare para personally kaharap natin. So, yun yung pare namin nag-ano dito. So, hindi siya nagbibigay ng online confession. So, magandang gabi po kay Bro Manny, Emmanuel, Domingo. Good evening po, Brother Mel. Yes, good evening, Sir Manny. Good evening. Nice to be here again. Sige lang po. Okay, meron tanong dito sabi ni Agape Flores Jr., sinong propeta po ang humula na ang Mesias ay tatawaging Nazareno? Actually, wala namang tinukoy. Sinabi, mga propeta, no? Kung babasahin mo yung 2:23, sabi rito, he went and lived in a city called Nazareth. That was spoken by the prophets, plural, no? Might be fulfilled. He shall be called a Nazareth, no? Okay. Walang sinabi ko sino mga propeta. Pero si Isaiah humula din patungkol kay Kristo. Si may propeta Malakay, no? Si Samuel, no? Maraming mga propeta, no? Si Ezekiel, mga humula yan na paparating na yung Kristo, no? At kaya tinawag siyang Nazareno kasi siya ay galing sa lugar na Nazaret. Parang ganito, si Mary Magdalene, kaya tinawag na Magdalene, galing sa lugar na Magdala. No, kaya Mary of Magdala, Jesus of Nazareth. Hindi 'yan apelyido, lugar. Kaya halimbawa, Judas Iscariot, hindi 'yan apelyido ni Judas. Ibig sabihin, Judas from Iscariot, yung Cariot, lugar 'yon na pinanggalingan ni Judas. Kaya tinawag siyang Judas Iscariot. No? Kaya tinawag siyang Jesus of Nazareth dahil siya ay Jesus na taga Nazareno or Nazareth, at doon siya lumaki. At doon yon kanilang tinirhang bayan. Doon siya lumaki. Kaya tinawag siyang Nazareno o Jesus of Nazareth. Si Mama Mary, tinatawag din Mary of Nazareth, yung kanyang nanay. No? Diyan po yung sagot natin. Okay. May tanong pa? Meron po bang tanong? Dito na po si Bro Manny, magtanong Nandito na po si kayo. Bro Manny. Ay, may tanong kanina, Sir Manny. Yun daw, law of attraction. Yan, opo. Ayan. Ano po ba yung idadag nyo sa law of attraction? Yes po, Sir Manny. Dito kasi sa pag-aaral ng cognitive psychology, ang kanilang empirical research is that ang tao ay made up of conscious and subconscious. Ngayon, conscious at saka subconscious. Oo, yung conscious, ito yung mga bagay na ginagawa natin na
aware tayo. Mm. Pero pag subconscious, ito yung mga bagay na nangyayari sa atin na hindi natin control or aware. At madalas, itong subconscious mind natin ay made up of energy. Itong energy na ito ay pwedeng matap ng tao para sa ganun maka-attract ng mga bagay na gusto niya. So, kaya tinawag po na law of attraction kasi based dito po sa research na ito na thought is an energy. So, Sir Manny, papasok dyan yung sasabihin nating mga elemento na bubuksan na yung third eye mo, papasok na dyan yung mga superstitious belief. Tama ba? Medyo ibang version po ito. Kasi para sa kanila po, thought is energy. So, when energy attracts another, money is energy. So, when like attract each other, like polarity attract each other, then madali ang tao na makagawa nito. So, by way of law of attraction, pag may inisip ka, thought is energy kasi, na magkakaroon ka ng pera, money is energy, wealth is energy. Then, para sa kanilang research, ito ay magmamanifest sa'yo, magiging totoo. Yan ang kanilang argument, belief. Opo. Sir Manny, excuse me, di ba? Opo. Sabi mo na kapag inisip nila na magkakaroon ka ng pera at ito ay magmamanifest as magkakatotoo. Okay. Halimbawa ako ngayon sa inisip ko na magkakaroon ako ng pera, ganyan at magkakatotoo. Kailan kaya yun matutupad? Kasi hanggang ngayon wala pa akong ayuda eh. Yun naman. Si Bro Manny. Nagkakabigayan na sa ibang barangay. Sir Manny, nagkakabigayan na sa ibang barangay. Ngayon, wala pa rin ako. Kaya nga, yun ang problematic po dito. Bro Manny, tanong ko lang. Yes, sister. Joke lang po yun, Sir Manny. Nagpapatawa lang ako. Diba, ano po yung masasabi niyo doon sa sinasabi ng iba na kung ano yung laging lumalabas sa bibig mo. Ano yung bukang bibig, siya naman ang dibdib. Hindi, kumbaga, kung yun, ambawa, naku, may sakit ako, kahit wala, ay may sakit ako, ay may, kumbaga kung ano yung laging law of attraction, parang papasok na yun. Yes. Doon po papasok. Whatever you think, whatever na binibigkas mo, it will mangyari sa'yo. Base dito sa philosophy na ito. Base po. Okay. Be it negative or positive. Halimbawa, Sir Manny, another comedy. Isipin ko, sana itong kapitbahay kong lagi kong kaway, mamatay na sana to. Parang mga ganon, di ba? Napapasok ba dyan yung law of attraction? Sa ibang tao, sa sarili mo Coursing na yun, no? Pero pasok pa rin ba yun sa law of attraction? Hindi, kasi negative energy. Nagtatransfer ka sa ng negative energy. Yes, coursing na yun. Pag sinusumpa mo na. Kumbaga mas over pa yun sa law of attraction kasi coursing na yun eh. Yes, salamat. Yung teleport. Bro Manny, yung isang let's say yung isang lalaki na attract doon sa isang babae. Normal lang yun, di ba? O kaya yung the other way, yung babae naman attract sa babae. Ganun. Kasama ba sa Bro Arnold, depende. Bro Arnold, ang tawag doon last of attraction. Depende po kung gaano kalakas yung kanyang yung energy. Yung nagte-teleport. Tama ba, Sir Manny? Sir Manny, excuse me.
Tama Yes ba yun? po. Last of attraction. Joke lang Hindi yan, kasi joke para lang. sa Joke lang. kanila po. Yung teleportation po, madam, and many other psychic ability, papasok yan sa esoteric po. Yes. Occult. Opo. Okay. So, yun Occultism yung yun. Teleportation. pasok siya doon sa esoteric. Pati yung Opo, levitation, no? Sir Manny, Opo, nagle-levitate. opo. Oo. Opo. Pasok yan sa mga Lahat yan, occultism na pamamaraan. Opo. Pati itong law of attraction. Science kasama po yan. kasi ito eh. Science po ito. Sir Manny. Yes, madam. Yes, Paborito kitang tanungin eh. Sige po. Yung founder, nalaman ko lang lately, yung founder ng Scientology, ang pangalan niya si Greg Hubbard, diniscuss siya ni Pastor MacArthur, yung sa Amerika, yung pastor sa Illuminati yun. Yes, ano pala siya, medium pala siya. Pero yung background niya is a philosopher and guy is dealing with science as well kasi yung Scientology siya, di ba? Yung mga like si Tom Cruise, yung mga kasama yan po. So kasama pala dun sa Scientology niya yung pagiging medium niya. So yung sabihin ng medium, yung occult practice, yung medium, di ba? Occultism po, esoteric practices po. At saka pag meron silang object na involved o kaya yung like gems, yung gems, kasama po lahat yan sa pinag-aaralan nila. Kasama po yan. Everything that includes psychic ability po. Yes. Power of mind over matter. Kasi ang definition po ng occult, ayon dito sa libro ko, ang definition ng occult is we are speaking of some supernatural influence that is mind over thought po over anything. Thought, kasi thought is energy po. Yes, hindi po siya from God. When we say God, psychic ability po yan. We commonly associate the occult with that which has demonic influence kasi ginagamit siya like witchcraft or something. Pwede po. Thank you po. Salamat bro Arnold. Si Siskit naman, si Siskit. kanina. Good evening po sir. Good evening po sa lahat. Good evening Sir Manny. Sir Manny, pwede po ba i-elaborate yung law, ano yung difference between law of attraction and law of manifestation? Sige po. Pag sinabi po kasing attraction, it is a relationship between mind as an energy and to something that is na gusto mo mangyari sa makamit. Ngayon, yung law of manifestation, ito naman yung gusto mong ma-achieve. Yung dapat mag-appear sa'yo kung ano yung iniisip mo. Magma-manifest sa'yo. So, isang example ito. Iniisip mo na yayaman ka o magkakaroon ka ng pera 5 years from now. Tapos, every day, gusto mo na magma-manifest dahil magkakaroon ka ng mantra na magkakaroon ako, gagawa ako ng paraan, magma-manifest sa akin yung iniisip ko na 5 years from now yayaman ako. Ang tawag po dito ay law of manifestation. Ibig sabihin, unti-unti pong gumagawa sa subconscious natin, unti-unti po nagmamanifest sa atin yung iniisip natin na yayaman tayo 5 years from now. Kasi that's the law of attraction. Related po ito yung law of attraction and law of manifestation po eh. So pag nag-manifest na po sa inyo, yung gusto nyo na yumaman 5 years from now, ang tawag po dyan ay law of manifestation. Nagpapakita na po. Nagbibigay na po ng mga senyales. Ayun, Sir Manny. Kaya pala sa politika, sa gobyerno, magkasama yung law of attraction at saka yung law of
manifestation, di ba? Opo. Halimbawa, ako, tatakbo akong presidente, pagkasusunod na ganyan, iniisip na, from now, ayun, now I know. Now I know. Magmamanifest. Nagmamanifest, ayun. Oo, gagawa ka ng mga paraan. Para matupad yung iyong yes. Ayun, bibili correct. Ka ng bote, yes. bote. Yes. Ayun pala, diyan pala namumugad. Diyan pala namumugad sa ating gobyerno yung law of attraction at saka yung law of manifestation. Opo. At saka yung law of corruption. Ay, natural. Kasama na yan. Kasi yan ang susunod niyang gagawin eh. Opo. Ganun ba? Pag nasa pwesto na po sila, na yan. Cancer. Ayan na yung law of corruption na po. Yan. Batas po sa kanila yan eh. Ayan, okay. Joke lang yan. Sana si Sister Kit, sana nasagot ko naman lang kahit konti yung tanong. Ay, hindi lang nasagot. Talagang tumpak na tumpak. Thank you po. Ay, salamat, Sister Kit. Opo. Thank you very much. Sabi ni Bro Renato. Opo. Sabi ni Bro Renato. Sige, Bro Gerald. Sige, baka malimutan mo kita. Alina yung tanong mo kay Bro Manny? Bro Manny, pwede mo magtanong regarding political philosophy? Sige po. Kasi di ba kay Machiavelli, parang pinapalabas niya sa libro niya na hindi compatible ang politika at Diyos. Sino si Machiavelli? Sino? Machiavelli. Niccolo Machiavelli. Para, sabi niya, para maging successful ka sa politika, kailangan alam mo kung paano ka maging mabuti at kung kailan ka magiging masama. So dahil doon parang lumalabas na hindi compatible ang Diyos sa politika. Gusto nang hingin yung pananaw mo na talaga bang hindi po magkaroon ng Diyos ang politika. Si Brother Mel muna. Let's give Brother Mel yung idea niya. Okay. So unang-una, yung kapamahalaan, gobyerno, bigay ng Diyos yan, nasa Biblia yan, brother, no? Ito, basahin natin. Okay. Hanapin natin yung talata. Yung mga gobyerno ay mga umiiral na gobyerno dito, galing sa Diyos yan. Okay, basahin natin. Correct. Sandali. Ito. Okay. Sa Roma 13:1, kung may Bible ka, ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag ng mga pamahalaang umiiral, no? Sa Galatians 4:3, ganoon naman nung hindi pa tayo nananalig, umiiral sa sanlibutan, iba naman ito, no? Ito na lang. Doon sa Roma 13:1, no? Dito makikita. Ang bawat tao dapat pasakop. Bawat kasama ka doon, Brother Gerald, no? Kinakailangan magpapasakop tayo sa mga alituntunin at ng mga kautusan ng pamahalaan o ng gobyerno. Bakit? Sapagkat walang pamahalaang hindi mula sa Diyos at ang Diyos ang nagtatag at ng mga pamahalaang umiiral. Kaya lang, ang nagpapaputupad, yun ang may problema. Tama ba, Sir Manny? Correct. Oo, no? Dapat tayo magpasakop, walang problema, may mga batas na ini-implement ng ating gobyerno dahil yan ay talagang sabi ng Biblia, galing sa Diyos. Ang may problema, yung nagpapatupad. Yung executor. Yes. Ikaw ikaw ay lawmaker, pero ikaw din ang law abider. Ano yun? Roma? Roma 13:1. Pwede ko po, Brother Mel. Law abider, law breaker, law provider. Di ba? Lahat yan. Roma 13:1. Maganda po yung version ni Brother Mel. Yes, sige. Maganda po yung version ni Brother Mel kasi ang pinapakita niya sa atin, ideally, all forms of government came from God. Yan po ang ibig niyang sabihin. Kaya lang, ang sinasabi kasi yung tinatawag na Machiavellian doctrine. Ito ay inadapt po kasi ito ni Marcos eh. Para Machiavelli, kung Brother Mel sa philosophy naman po ito, ha? No problem po. Si Machiavelli kasi meron siyang argument na when we govern, the end
justifies the means. So, ibig sabihin, walang masama as long na itong goal mo ay may pakinabang. So, in other words, kung halimbawa gusto mong i-govern yung mga sinasakupan mo, kaya lang ang nangyayari, meron mga masasamang aksyon. Para sa ganun, itong masasamang aksyon ay maisakatuparan mo yung mga gusto mo para sa sinasakupan mo. Para kay Machiavelli, the end justifies the means. So in other words, kung mabuti ang hangarin mo na mapabuti yung mga sinasakupan mo, kahit na masama ang pamamaraan mo, ayan na yung sinasabi na the end justifies the means. Opo. So in other words, para kay Machiavelli, inadapt niya po itong philosophy na ito at hindi pwede, sabi nga niya, i-reconcile ito sa gusto mangyari ng Diyos. Kasi ang sinasabi ng Diyos, your end should always be in consonant with God's intention. Yan ang ideal na gusto mangyari ng Diyos sa pamamahala ng tao. Pero kay Machiavelli, it is not, because kung meron akong good intention na mapabuti itong sinasakupan ko, kahit masama itong pamamaraan ko, pwede. Yun ang kanya. Yes. Yun po ang Machiavelli. Hindi, sandali, Sis Malo. Ito naman yung sabi kasi, no, tama yung sinabi ni Sir Manny, no, sandali, Bro Arnold. Bro Gerald, dagdag mo rin to sa unang Pedro 2:13, no? Mas maganda yung sinabi ng ating banal na kasulatan, no? Sabi dito sa unang Pedro 2:13, ito yung napakagandang sinabi. Basahin natin, no? Ito. Sabi dito, alang-alang sa Panginoon, pasakop kayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan, no? Pasakop tayo daw sa kanila. Sa emperador. Emperador, yan yung sa modernong panahon, presidente, tama ba? Kung di ako nagkakamalat, Sir Manny, o isang hari, di ba? Ruler. Ano, sa emperador na siyang pinakamataas sa kapangyarihan. No? So, pasakop tayo sa lahat ng may kapangyarihan sa bayan. So, pag tayo ay nagpasakop doon, sabi niya, ng pang-alang-alang sa Panginoon, ibig sabihin, hindi lang tayo tagasunod ng ating Panginoon, tagasunod din tayo bilang isang mamamayang Pilipino na sumusunod sa ating mga gobyerno na naihalal. Ang masakit, yung nagpapatupad, yun din ang lumalabag. Executor, opo. Yes. Yung ruler. Actually, yes. Kaya ko natanong yun, dahil lang mag-e-election, laging sinasabi, iboto yung maka-Diyos. Kasi may kung ibigay example po, isang practical example. Alam mo kasi isang barangay, yung trabaho ng mga tao doon, nabubuhay sila lahat sa weteng. Kung ikaw sa politiko at mangangampanya ka na aalisin mo ang weteng, definitely hindi ka mananalo sa politika. Kasi yun ang kinuha ng tao. Marami ka masasagasaan pagka ganun, brother. Pero ang weteng kasi ay labag sa Diyos kasi immoral siya. No? Dahil sugal siya. Yun ang tanong doon, sa ganung klaseng sitwasyon, meron ba talagang may papasok mo ba ang pagka-Diyos doon sa politika? Sa ganung sitwasyon. Kaya naman. Kaya. Kasi sabi nga lahat ng bro, excuse me Sis Malo, sabi nga lahat ng pamalang umiriiral ang nagtatag ay ang Diyos. No? Kapag ka ang isang mamamayang naiboto mo o isang mataas na pinuno na talagang maka-Diyos, ang ipapairal niya yung katwiran at katotohanan, no? Pero ang naihalal mo ay ibulok na isang mamumuno at inihalo mo sa isang stickless na kamatis na hindi bulok, lahat yon kasamang mabubulok. Tama ba, Sir Manny? Oo. Kasi, totoo. Systemic po kasi yan. Yes. Systemic. So, yung tinatanong po. Sinabi ni Jesus na yung kinuha niya yung coin. And then, kasi tinanong siya, is it right to pay taxes to the Caesar? Sabi niya. And then kinuha niya yung coin. Whose picture is that on the coin? Caesar, sabi niya. And then sabi ni Jesus,
give what is due to the Caesar. Ibig na sabihin, bigyan ng pera. Like in the modern day, nagbabayad tayo ng tax dun sa ano, di ba? Like in the government o yung parang obligation natin yun that is due to the government, di ba? So, example lang yun, yung nagbabayad tayo ng tax. Kasi yung gobyerno kasi meron yung di ba, like meron yung agenda, like magpapagawa ng infrastructure, magpapagawa ng yung transport system ng lahat ng proyekto ng gobyerno. Ang ginagamit niyan yung tax ng tao, di ba? So, yan siguro yung sabihin what is due to and then what is due to God, we also do what is due to God. Yes, sige Sir Manny. Sige Sir Manny. Kasi medyo hindi meron kasi valid po kasi yung nilalatag na senaryo ni Brother Gerard. He is talking about the ills in our political system. Yan ang sinasabi niya. So kung halimbawa, marami kasing mga politiko na nagpo-front na makatao, makadiyos sila. And yet, doon sa tunay na pamamahala, reality-wise, kabaliktaran. Talamak ang korupsyon, yung mga anak nila involved sa korupsyon, tapos may political dynasty, may wedding na hindi masukol-sukol. Ang tawag po dito, Brother Gerard, ay systemic at hindi natin ma-uproot na sakit sa ating lipunan. Cancer na, cancer. Kung ito po ay sakit. Pag-uproot, hindi na pigilan. Kaya nga, kahit na sinong presidente na makadiyos, makatao at makabayan na iluluklok mo dyan, kung ang sakit ay cancer na, systemic po. Systemic. Ibig sabihin, kahit na gaano siya makadiyos, kung doon sa baba, sa lower echelon, sa LGU, sa barangay, ang daming mga corruption, hindi din po niya masawata ito Correct. Kahit ano pong gawin niya. Pwede ho siyang iligpit, pwede siyang igagawan ng paraan para sa ganun itong mga traditional politician na gusto yung ganitong uri ng sistema ay manatili kasi they want to stay in power. They want na gusto nila na ganitong buhay at the expense ng mga taong maliliit na naghihirap. Kaya naintindihan ko po yung tanong nyo, Brother Gerard, at nakikisimpatiya po ako doon sa parang gusto nyong itanong sa atin na paano kung makajus nangyayaring na nakikita ko sa political arena, pwede kaya? Yun yung parang gusto niyang i-drive sa atin ni Brother Gerard. Systemic po kasi ito Parang sakit na yan ng Pilipinas mulat sa pulpa. Opo. Sakit na po yan Alam mo Gerald, wag ka mag-alala bro Gerald, darating ang araw, mawawala na rin yan. No, pagdating ni Kristo. No, sa kanyang nakamuling pagbabalik. Ayan, nandyan na yan. Ito may tanong. Thank you po. May naka-8 ng Meet ko lang wait lang. Sabi dito, paano kung iniisip, ito yung sa law, paano kung iniisip mo 5 years from now, makakalipad ka na parang ibon? Magmamanifest ba yun? Unang-una, ang tawag doon, bro, ako nasasagot. No? Ang tawag doon ay hallucination. No? Hallucination. Hindi yun imagination, Sis Malo. Hallucination. Tama ba, Sir Manny? Hindi imagination. Magmamanifest ba yun? Unang-una, ang tao, pwede namang makalipad yan, gagamit ng mga makinarya. Tama? Di ba? Gagamit ng mga makinarya yan. Kontra na yan, bro, sa law of nature ng tao. Pakinggan mo, Sis Malo, ang tao pwedeng makalipad gamit yung mga makinarya. Ang tao pwedeng makalipad kahit na walang makinarya sa pamamagitan ng mga black magic. Tama ba, Sir Manny?
Yung tinatawag na levitation, di ba? Nagle-levitate, no? Pero tingnan mo kung kaninong power yung ginagamit, kung paano siya nakakalipad, kung paano siya nakakapag-levitate, di ba? Yun po yung ating sagot, no? Pag inisip mo na kaya mo lumipad, kung ikaw ay talagang merong black magic, nakipagkasundo ka kay Satanas na binenta mo yung kaluluwa mo kapalit na ikaw ay makakalipad, mangyayari yan. Tama ba, Sir Manny? Mga aswang nga eh. Oo, nakakalipad nga, nahahati yung katawan. Kasi syempre parang natural sa tao yung lumipad. Yeah. Actually, Sir Manny, no? Sir Manny, sa totoo lang, no? Ayon sa sociology, kung ano naman natin, no? Na kapag ka mapalapit ang election, bakit nauuso yung aswang, mga ganyan, bakit? Sa tingin mo? Di ba? Oo, di ba? Natatandaan ko yan, tuwing papalapit at merong eleksyon, nauuso yung aswang, may nagpapakitang aswang. Ano yung maisasabi mo dyan, Sir Manny? Wala po akong masagot dyan, Brad. Pwede ba ikaw lang sumagot? Actually, no, obserbahan ko yan, mulat sa pool na ako'y namulat. Kapag mayroong mga dumarating na mga eleksyon, nauuso yung mga aswang. Alam nyo kung bakit? Bakit po? Nauuso yung mga manananggal. Oo, bakit? Kasi po, yung aswang, kahit saan pwedeng pumunta, nauuso yung mga flying boaters, nakakalipad kung saan-saan. Yun lang. Yan yung yung sinasabing makakalipad na parang ibon. Itong mga tanong ni bro, parang weirdo rin eh. Sabi niya dito, kung failure o hindi ma-realize ang law of attraction at law of manifestation, ano daw yung magiging consequences? Pag hindi mo daw na-realize, frustration. Failure. Frustration. Bro Manny, grounded yung headset. Bunutin mo po muna yung headset niya, Bro Manny. Isaksak mo uli. Bunot, tasaksak mo uli yung headset. Okay. Kung failure, kay Sir Manny. Sir Manny. Yes, hintayin natin kasi inaayos niya yung kanyang headset. Sir Manny, meron pong katanungan. Wala signal. Okay na ba? Okay na. Wala na. Okay. Thank you. Sige, Sir Romeo, anong tanong mo kay Sir Manny? Sa akin, pwede po naman, Brad, kahit po sinong pwede sumagot. Ito po yung, kasi matagal ko na itong ginagamit, kaya lang kulang ako sa kaalaman dito sa paliwanag. Ito pong justice without power is empty, but power without justice is only violence. Si Bro parang Manny, parang yung salawin kanya. Proverbs, di ba? Parang kasawik, kawikaan yan no? Parang kawik niyang, yung parang kasabihan, di ba? Ano sabi? Ulitin, Tagalogin natin. Ano sabi? Justice without power is walang kapangyarihan ay empty. But power without justice is only violence. But power with justice is violence. Actually, without justice is only violence. Ay nangyayari yan sa politiko natin, no? Kahit ikaw ay may kapangyarihan, kung wala ka namang impluwensya, useless lang din. Tama ba? Nagiging useless, no? Yung isang mahirap na kahit nasa tama ang kanyang ipinaglalaban, halimbawa sa husgado na nagkaroon ng kaso, kahit proven na yung kanyang mga ebidensya, kahit na proven na yung kanyang mga patotoo na siya ay not guilty o talagang walang nagiging useless yun kapag natapatan mo yung isang maimpluwensya. Parang ganun yan Di ba? Kahit na anong gawin mo, na tama ka, nasa lugar ka, nasa tama ka, nasa katotohanan ka, pero ang nakabangga mo, malakas ang kapit at impluwensya, lalo-lalo na sa judge, wala ring magagawa yung mga ebidensya mo. Tama ba, Sir Manny?
Parang yan ganon. isa pang version yan, pero ito ay philosophical one kasi po Yes. ito eh. Philosophical Question. adage po or saying po ito eh. Pwede po natin ipaliwanag naman po sa philosophical. Okay, sige, Sir Manny. Let us first define the term justice. Pag sinabi kasi pong justice, it is the giving of everyone what is due them. Ibig sabihin, ibigay ang nakalaan sa bawat isa. Yan po ang ibig sabihin ng justice. Ngayon, pag sinabing power, it is the assumption of authority. So, ibig sabihin, ang power ay dapat magsama nito. Ngayon, when you are just, okay, you want as much as possible to give everything what is due to them, kung anong para sa kanila. So kung halimbawa, magbigay ka ng SAP, dapat lahat bibigyan mo. Kahit yan ay mayaman, kahit yan ay mahirap, kahit yan ay matanda, bata o mayroon diferensya. Ang tawag po dyan ay justice. Kaya lang, kung yung nagbibigay ng justice para sa lahat ay wala siyang authority or power to commend para maging just siya sa lahat ng tao, ay this is emptiness. Kasi wala kang power, wala kang authority. Kahit gusto mo, parang ganon, Sir Manny. Kahit gusto mo. At saka limited lang yung kaya mong gawin kasi wala kang authority. Ibig sabihin, nilimitahan yung kakayahan mo na magbigay ng ganon. Okay. Dahil wala po kasi kayong authority. Kaya empty. Kumbaga, yung ginagawa ng pantry na yan. That is, you want to give food to everybody, pero in-limited kasi wala kang ang authority. Whereas, kung may authority ka, halimbawa, the president, you can commence na bigyan na lahat ito. Hindi siya empty. Now, on the other hand, ano yung sinasabi niya? Authority without justice. Tama po yun? Power without justice. Power without justice is only violence. Power without justice is violence. Correct. Kasi ang mangyayari niyan, may kapangyarihan ka. Okay, na mamuno. Dahil binigyan ka ng authority. Pero sa pamumuno mo naman ay hindi ka naging fair. May pinipili ka lamang. Parang ngayon. Mga kaibigan. Oo, parang ngayon. So, ang magiging epekto nito, nagiging violent in the sense na may pagtingin ka, may pagkiling ka sa mga parang bias, ganun ba, Sir Manny? Yun, brother, nag-gets mo. So yung pagiging bias mo, yung power and authority mo lang ay para lang doon sa gusto mong pamunuan. Paano yung nakararami? So naging violent ka sa mga nasan yung social justice doon na maraming mahihirap kaysa mayayaman. Kung kapwa mo politiko lang yung kinakampihan mo, ang daming mga mahihirap na kailangan ng serbisyo mo. That is violence. Violative of their right. Tama po yun, Brother Mel. Parang ganito yan sa judicial killing. Ang namamatay yung mga biktima. Pero yung hindi nila mapatay-patay. Diba? Doon mo makikita. Yes. Doon mo makikita Talagang bias. Nag-ooperate pa po. Yes, correct yan. Sana napaliwanagan namin ni Brother Mel yung ibig sabihin po nito, brother. Correct. Sana Thank you po, Sir Manny. Thank you very much. Thank you rin po. Thank you po. Okay, may tanong pa? Actually, isang tanong na lang kasi it's already 10 o'clock na, no? Isa na lang tanong. Sige. Next question. Sabi ni Bro Salazar. Bro Mel, yung teaching ni Jesus about governing His perfect kingdom, dapat mo ma-reflect sa kingdom on earth.
but they misinterpreted the teaching of Jesus, the teaching of Karl Marx and others were Karl Marx? Ano yan si Karl Marx? Ano to eh? Ano to eh? From the teaching ano of to eh? Communist to eh. Communistong si Karl Marx eh. Kasi ang teaching ni Karl Marx, pantay-pantay. Tama ba? Walang mahirap, walang mayaman. So, ganun din sa sinasabi ni Kristo, di ba? Maging ano kayo, maging makatwiran, maging mapagbigay, no? Yun ang tinuturo. Actually, iba yung pamamaraan ni Kristo sa pamamaraan ni Karl Marx. Hindi natin sila pwedeng. Kasi yung pamamaraan ni Kristo during that time, pamamaraan yon na pang-Kristyanong pamumuhay bilang magkakapatid. Pero itong si Karl Marx, pamamaraan to in a political way. No? Iba yung pamamaraan ni Kristo. Yung pamamaraan ni Kristo ay pantay-pantay na magkakapatid. Kaya mayaman ka, kaya mahirap. Kaya tingnan mo yung nangyayari during that time. Di ba? Yes. Yung mga walang pagkain noon during that time, binibenta nila yung kanilang mga ari-arian, sinishare nila. Pero dito sa sinasabi mo kay Karl Marx, hindi ganun ang gusto niyang mangyari. Ang gusto niya lang, pantay-pantay. Di ba? Yun lang. Kaya magkaiba yung kay Karl Marx at hindi yan yung turo ni Jesus at sasabihin mo na subordinates yun na galing yun sa teaching ni Jesus. Hindi po ganun yun, no? Yes. Okay, salamat po. Okay. At yung sistema ni Karl Marx, the socialism and communism is a failure system. Kung titingnan natin yung history ng communism and socialism, yung sa nag-umpisa sa Russia and then yung Eastern Bloc countries and then sa China, it is a failure system kasi bakit pa sila nag-open ng democracy kung successful system siya, di ba? So there's a fall of communism, di ba, noong 1989, fall of communism and socialism, yung ideology ng socialism, alam na natin na it's a failure system. Tingnan mo yung nangyari ngayon, Sherman, dyan sa Afghanistan, di ba? Ano nangyari? Di ba? Yes. Nakita mo yung epekto ng sinasabi nilang di ba? Sistema gobyerno na take over ng Taliban. Anong sistema ang umiiral doon? Actually, yung sa view ko dyan, no, sa akin lang, in my own opinion, no, hindi conclusion, no, hindi ko i-close, o-open ko lang, no, o-opinion. Actually, strategy ng Amerika, no, ang nakikita ko dyan, strategy ng Amerika, no. Bakit? Pagka pumasok na yung Taliban dyan, tsaka palang magdideklara ng gera yan, isang pulbos lang ng Amerika yan, tapos na. Pinapapasok lang sila ng pinapapasok. Alam mo naman ang Amerika, mahilig yan sa gera eh. Tama ba, Sir Manny? Oo, kasi gusto nila makilala sila tanyag sa buong mundo na isang super power, no? Oo, savior. Kaya ang ginagawa ng mga yan, sige, magpista muna kayo dyan, bahala kayo dyan. Then after that, kami naman, pagkatapos niya magpasasa. No? Ginawa nila kay Saddam yan. Yes, yun ang nakikita ko noon, no? Open yun. Kaya open ako doon. Hindi ko pa i-conclose yun. Ginawa nila kay Saddam yan eh. Kaya possible Sir Manny, na ganyan din ang gagawin nila doon sa Afghanistan. Kasi supposed to be meron ng gobyerno yung Afghanistan tsaka meron na siyang army, di ba? Ang pinagtataka na ba't nakapasok pa uli yung Taliban, yun ang kalaban din nila noon, di ba? America yung presidente nga nawala. Pusang umalis eh. Diba? Alam ko, kuna ng CIA yan, tinago po. Ano na, may plano ng US dyan. Alam mo naman ng US. Military ko na po. Yes, meron yan, meron. Kung ano yung kinasapitan ni Saddam, ganon din ang mangyayari sa Afghanistan. Yun ang nakikita ko. Open yun. Kaya wag muna tayo mag-close. Conclusion. Ito, last. Sabi ni, ito kay Bro Abel. What is patripassionism? Nako, Quesabelius yan eh. Kulto yun. Quesabelius. Yung ama, yung anak, yung Espiritu Santo, yun din yun. Siya din yun. Yung ipinako, yun din yung ama at yung anak at yung Espiritu. Kibuloy yun, kibuloy. Yes.
Yan ay produkto yan na nagmula kay Sabellius. Yes, yan. No, hindi dapat paniwalaan. That is a heretical teaching no, na against ang simbahang Katoliko diyan. Yun ang sagot natin. Ganun din ang paniniwala ni Kibuloy. Siya yung yan. Ay, baka apo yan ni Sabellius. Parang sinabi ni Cristo, Ama, luwalhatiin mo ako. Diyos ko, siya rin yung nagluwalhati sa kanyang sarili. O, di ba? Parang ganun lang yun. Kaya nga kung tawagin namin yung kasama namin sa GC, si Tyrell. Anong ibig sabihin ng narcissism? Parehas din ba ng egoism yun? Narcissism. Hindi, merong word na narcissism. Narcissism. Si Narcissus. Narcissus. Ano yun? Greek. Alam ko Greek yan eh. Greco. Yung history na lang ngayong 21st century yan eh, mga Catholic. Okay. So muli, no? Bro Arnold? Ano yan, Bro Arnold? Kasi nakita yung ni Narcissus. Idealism. Yung nakatingin siya sa yung river ba, yung tubig. Nakatingin siyang ganun. And then parang tiwalang-tiwala siya sa sarili niya na yung maganda siyang lalaki, ganun, yung basta yung attribute ng lalaki parang nasa kanya niya, parang ganun. Nakatingin siyang ganun and then nahulog siya dun. So sa kakatingin niyang ganun, nahulog siya dun sa sa ilog. And then doon siya namatay at mula noon nagkaroon ng doon pala galing yung word na narcissism, yung parang nalunod, egoism, ano ba yung tawag doon sa egoism, yung parang tiwala parang ma-pride, parang komportable sa sarili. Yes, self-centered. Yes, correct. Ganun. Dapat Christ-centered tayo, di ba, Sir Manny? Opo. So muli, no? Salamat at nandito muli sa ating si Sir Manny na nagbibigay sa atin ng dagdag kaalaman. Meron na tayong spiritual, meron pa tayong philosophy. Actually, yung philosophy, kadugtong niya ng theology. Tama ba, Sir Manny? Opo. At yung philosophy, yung theology, at yung psychology, magkakapatid yan. Tama ba, Sir Manny? Iba-ibang subject. Sociology, psychology, theology. Kaya dito po sa ating alamin, may religion din. May religion din kayong subject, Brother Manny. Opo. Theology. Kaya dito sa ating alamin, marami po tayong malalaman. Tama ba, Bro Arnold? Marami tayong malalaman dito, no? Lalo-lalo na kapag tungkol sa philosophy yung ating pag-uusapan, meron tayo ritong professor ng UST na talagang ito yung kanyang kumbaga ito yung kanyang ang tawag dito, kanyang expertise yung kanyang pagiging philosopher. Si Brother Mel, university gano'n. Di ba yung yung liberal arts may mga subject na gano'n? O yung Bachelor of Arts na tinatawag mo? Yun na po. Yun na pala. Si Brother Mel naman po ay... ang expertise ko naman ay comedy. Magaling ka nga eh. Super. May nakita pa ako dito sabi niya, Romel, bigay din po ba ng Diyos si Saddam at Hitler? Actually, bukas sasagutin natin yan. No? Kung si Sir Manny, ang kanyang expertise ay philosophy, si Brother Mel, ang expertise ay pamimilosopo at pangkukomedyante. Joke lang po yun, no? So muli, maraming salamat sa ating lahat, lalo-lalo na ang lahat ng kapurihan at kalawalatian ay sa ating Diyos. Ganon din po sa lahat ng mga taong ang kanilang mga pangalan na pinost natin dito, no? Ipanalangin natin sila, ano man ang kanilang mga intensyon. Ganon din si Sir Manny, nangangailangan din niya ng prayer natin, no? Nandoon din yung kanyang name, no? At muli, salamat sa nasa loob kay Sir Boyet, kay Brother Boyet, kay Sir Romeo, kay Ma'am Angie, kay Bro Arnold, kay Bro June, kay Bro Mon, no? Hindi nagpakita si Bro Mon, hindi nag-share. Kay RM,
kay Imong, kay Sisteris, kay Adelberto, kay Gerald, kay Siskit, at kay Bro Abel, lalo-lalo na sa ating philosophy professor na sinasamahan na tayo, no? Nawa, wag siya magsawa sa atin dito sa ating alamin, no? Meron na tayong theology, meron na tayong pag-aaral, lalo-lalo na meron pa tayong philosophy. Kaya mas lalong lumalawak ang ating kaalaman at natututo tayo. Muli hanggang bukas, magkita-kita tayo dito sa ating alamin, ating pong palalimin, ating pong palawakin, at ating pong patibayin ang ating pananampalataya bilang isang tagasunod ng ating Panginoong Jesucristo. Muli, magandang gabi sa ating lahat, lalo-lalo na sa mga comment section na hindi na natin i-mention yung kanilang name, at sa lahat ng mga viewers natin sa live at sa iba pa na hindi nakapasok sa Zoom. Salamat sa inyong lahat at patuloy na sumusuporta at tumatangkilik dito sa ating programang Ating Alamin. Tandaan natin, hindi po ito programa ni Sis Malu at hindi ito programa ni Brother Mel, no? Ito po ay programa nating lahat. Kaya po ating alamin. Para sa atin po ito. Tayo po lahat ang makikinabang dito para sa paglago ng ating pananampalataya. No? Maraming salamat. God bless us all. Sis Malu? Closing prayer? Yes. Brother John. Brad, sa OFW, Brad, sa bagong schedule? Ano schedule natin tuwing madaling araw? Alauna. Sa Sabado, alauna tayo, no? Ganon din pala, yes, alauna ng madaling araw dito sa Pilipinas. At ganon din, kasi marami nagre-request taga Saudi na gustong pumasok, alas 4 tayo nag-uumpisa, no? Alauna, sige, kahit na mapuyat tayo, walang problema. Itulog lang yan, bawi ka agad yan. Ganon din sa aming bagong YouTube channel na paki-subscribe niyo po, no? Yung The Defense of the Truth, para po doon tayo mag-live at para makaabot pa ng maraming maaabot pa yung ating alamin para po sa ikalalago ng ating pananaw. Paki-subscribe lang po, please. Makaabot lang tayo ng 1,000, nandoon na tayo sa YouTube channel. Kasi yung aming, and share. Yes, yung aming YouTube channel, hindi namin alam bakit nagkaganon, no? Pero mo, magna 9K na yung aming subscriber, isang taon pa lang mahigit. Kaya lang nagulat kami, bakit di na kami makapag-live? Wala namang kaming mga violation na nagawa. Hindi namin alam, baka ginapang, no? Okay lang yun. Ang importante, kahit sa ganitong paraan, maihatid natin ang ating pananampalataya at mga kaalaman para sa ating mga mamamayan. God bless us all. Sis Malu? Okay. So, magpe-pray na po tayo mga kapatid. At muli, i-share ko po yung ating mga kapatid na nangangailangan ng ating mga panalangin. Nasa andako man po tayo ng mundo. Ayan. So, kung nakikita nyo po sa screen nyo, so, hindi yata nakikita. Sinama mo ba dyan si Sir Manny? Sis Malu? Bakit kaya nawala? Aling nawala? Lolo ko talaga yung ano. Sige na lang. Okay na. Sige. Pray na. Nawala yung ano doon. Ba't kaya? So, let's pray lahat na po. Lahat kayo po, nandoon po. No? Yung pong mga gusto pong magpasama na dapat nating ipanalangin, isend nyo po yung pangalan ninyo, ilalagay po natin doon. Tuwing tayo mag-closing at mag-offering prayer, ipopost po natin doon yung mga pangalan na ating dapat ipanalangin at isama sa prayer. No? Sila po yung may mga humingi ng intention. Okay. Okay. So let's pray na po. Pasensya na po, parang nawala yung ano doon sa live. So talagang may technical problem po kanina pa. So, let's pray na po mga kapatid para sa pagtatapos ng ating gawain na ito. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Panginoon naming Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, pinagmumulan at pinagbubukalan ng awat habag ng dakilang pag-ibig. Panginoon, maraming salamat po sa lahat ng mga biyaya na pinagkakaloob mo po sa amin. Higit lalo na po ang biyaya ng buhay at sa paggabay mo po sa amin. Higit lalo na po sa ilang oras namin ng pagbabahaginan. Alam namin, Panginoon, na pinatubayan kami ng iyong banal na Espiritu para ang lahat ng aming mga narinig, ang lahat ng aming mga pinag-share po at pinag-sharingan po ay
tumimo sa aming isip, sa aming puso upang ang lahat ng ito ay aming maisagawa. Ikaw na po bahala sa bawat isa sa amin, Panginoon, higit lalo na po yung mga kapatid namin na nangangailangan ng lubos mong kagalingan, Panginoon. Padaluin sa bawat bahagi ng kanilang katawan ang lubos na kagalingan at kaginawahan. Ganon din sa aming mga kapatid para sa kanilang natatanging kahilingan at para sa mga kapatid naming yumao, naway luwalhatiin mo po ang kanilang kaluluwa, Panginoon. Ikaw na po ang bahala sa amin, papagariin mo po ang pagmamahalan, pagbibigayan at pag-uunawaan. Ito po ang aming samot dalangin sa iyong makapangyarihang anak si Jesus, kasama ng Diyos, Espiritu Santo na nabubuhay at naghahari, magpasawalang hanggan at sa walang sawang pamamagitan ng aming Inang Birheng Maria at ng kanyang esposong si San Jose at sa lahat ng iyong mga banal sa langit. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Thank you. Sir Manny, salamat po at sa lahat na nandito. Maraming salamat po sa inyo.